Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sambahin ang iyong banal at dakilang pangalan at ang pangalan ng bugto mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Hallelujah. Tonight you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain, they just could not understand. Your most awesome word was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Lamb God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Lamb God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na saan man dako ay naruroon at nakakaalam ng lahat ng bagay. Diyos na sa lahat ng oras ay nagpapala sa buhay ng tao. Sa ngalan ng bugto mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay na kaloob mo po sa amin, sa lahat ng kabutihan walang sawa mong ginagawa sa buhay po namin. Maraming salamat, O Diyos, sa muli na pagkakataong ibinigay mo po sa amin, na sa dako pong ito, Diyos, kami malayang makapagsamba at makapagbigay ng mga papuri sa iyo. Salamat, dakilang Diyos, sa biyaya ng pagtitipon ngayon, O Diyos, o sama-samang pagdulog sa trono ng iyong biyaya at habag, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Marapatin mo, O Diyos, na sa hapon pong ito, kami po'y samahan sa aming pagtitipon, lukuban ng iyong banal na kapangyarihan, at higit sa lahat, dakilang Ama naming nasa langit, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Ang mga salita mong magpapatatag sa amin, mga salita mong magbibigay sa amin ng kalakasan, salitang magdadala sa amin ng kagalingan, O Diyos, at kaligtasan, salitang dalangin namin, ilagay mo sa puso namin ngayon, O Diyos, sapagkat ang tanging salita mo lamang ang tunay na kayamanan sa buhay po namin, O Diyos, upang patuloy kaming makasunod sa banal mong kaloob. Dinggin mo punpong ito ang aming mga dalangin sa dakong ito, at tulad ng pagkakalob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo, aming inaangkin, ganun mo rin ipagkakaloob ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig.
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita o ang salita ng Diyos na ating pagsasaluhan ay hanguin natin sa unang sulat ni Pablo sa aklat ng Korinto, Kabanata 12, simula talata 1 hanggang sa talata ay 3. Ang ipinapaliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Alam ninyo iyan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanman di masasabi ng sinumang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Sa Kanya lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati magpakailan paman. Hallelujah. Sinong naniniwala na siya'y mahal ng Diyos? Naniniwala kayong mahal kayo ng Diyos? Kung tayo naniniwalang mahal tayo ng Diyos, ibibigay niya kaya yung ating kahilingan ngayon? Lahat ng naniniwala na ibibigay ng Diyos ang kanyang kahilingan ngayon, pwede nang maupo. Magandang hapon sa inyong lahat. Sino po nakadalo nung nakaraang Martes po? Nung nakaraang Miyerkules? Ba? Nung nakaraang Webes po dito, sino pong mga nakadalo? Ayan. Sino man ang hindi nakadalo sa loob ng 3 araw na yon? Ayan, maraming hindi nakadalo. Ayan. Hindi nyo nakasama po yung ating mga panauhin ditong artista nung nakaraan. Ayan. Baka may nakapagbalita sa inyong mga kapatid na may artista po dito na kung saan nagpahayag ng salita po ng Diyos at yun ang inyong hinahanap ngayon. Ayan, wala na siya. Bumalik na po siya doon, na kung saan 3 araw lang po ang kanyang mission po dito. Amen? At salamat po sa ating dakilang El Shaddai at nakasama po natin ang kanyang lingkod. Amen? Papurihan natin ang ating Panginoon. Sino pong gusto ang kanyang buhay ay magkaroon ng kabuluhan? Ayan. Alam po natin na ang buhay natin may kabuluhan. Amen? Yung inyong mga ginagawa po dito, na kung saan pagsusumika, paghihirap para sa inyong mga mahal sa buhay ay buhay na makabuluhan po iyan. Amen? Makabuluhan buhay po yan mga kapatid, na para po sa atin mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa binasa po natin sa aklat ng Korinto po, meron pong nais si Pablo nung sandali na yan para sa mga Kristiyano po sa lugar ng Korinto na nais ipabatid po sa kanila. At ang nais ipabatid po sa kanila ni San Pablo po ay ang tungkol sa kaloob ng banal na Espiritu. Amen? Kanina po sa humili po ni Father, alam po natin kung anong kahalagahan ang mamuhay, ipinapahayag niya ang pamumuhay tungkol sa Espiritu. Amen? At hindi po tungkol sa mga bagay na nais lamang ng ating laman. Sapagkat ang tunay na buhay na may kabuluhan, yung tayo po ay namumuhay ayon sa Espiritu. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na nais ni Pablo ang mga Kristiyano po sa lugar ng Korinto nung panahon na yan ay magkaisa po sila. Nang sa ganon ang pagsasama po ng Diyos sa kanila ay mamalagi. Amen? Maranasan po nila at para na ang kanilang mga ginagawang paglilingkod ay magkaroon ng tunay na kabuluhan. Amen? Magkaroon ng saysay mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. At ito rin ang nais po ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin, na ang buhay natin
ay magkaroon ng kabuluhan, ang ating ginagawang mga paglilingkod dito sa lugar na ito, mga kapatid, para sa Diyos, ay magkaroon ng kabuluhan, magkaroon ng kahalagahan, mga kapatid, at ang lahat na yan ay magiging makabuluhan lamang kung tayo po ay nabubuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At dito po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang nais po ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo o sa salita ng Diyos nito, tayo po ay pasako para maranasan natin o ang buhay natin ay maging makabuluhan sa harapan ng Diyos. Tayo po ay pasakop sa Espiritu Santo. Amen? Pasakop po tayo sa banal na Espiritu sapagkat alam po natin na ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa ng kabutihan. At tayo po ay instrumento lamang. Daluyan lamang tayo ng banal na Espiritu upang yung nais niyang gawin na mabuti para po sa atin lahat ay magawa niya sa pamamagitan ng bawat isa na pinagkalooban ng banal na Espiritu. May kabuluhan ang buhay natin kung tayo'y gumagawa ng mabuti. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mabuting tao ka. Amen. At dahil yan ay isang mabuting tao, gumagawa iyan ng mabuti, kaya makikita po natin na kung saan ang buhay na yan ay makabuluhan. Amen. Pangalawa po, mga kapatid, may sinasabi po dito na noong unan, sabi po, nung kayo'y hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, wala pa sa atin ang banal na Espiritu. Ang sabi po dyan, kayo po ay nahihikayat. Amen? Kung sino-sino ang inyong pinaniniwalaan. Amen? Kung sino-sino ang inyong kinikilala nung wala pa sa inyo ang banal na Espiritu. Subalit ipinapabatid po sa atin, mga kapatid, sa mga sandali pong ito, na ang sabi po diyan ay ang ganito, ang tunay na pinananahanan ng banal na Espiritu ay taong kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Sa aklat po dito sa unang Korinto kabanata po ay 3 at talata po ay 4, may sinasabi po rito, kapag sinasabi ng isa, ako kay Pablo, at ng iba, ako kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Amen? Diyan po natin makikita na mayroong pagkabahabahagi. Amen? Basta ako, kinikilala ko si Apolos, kinikilala ko, basta akin, kinikilala ko si Pablo. Di po ba? May pagkabahabahagi na ang sabi po, palatandaan iyan na hindi pa tayo nabubuhay sa patnubay ng banal na Espiritu, kundi nabubuhay tayo ayon sa laman, makalaman na pamumuhay. Kaya yan ang sabi na noong araw, nung hindi pa tayo sumasampalataya kay Kristo, kung sino-sino ang ating pinaniniwalaan. Amen? Subalit sa taong kinakasihan ng banal na Espiritu, ang tao po na ito ay dinadala po ng banal na Espiritu para makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, hindi magagawa ng taong kinakasihan ng Espiritu na sumpain si Hesukristo. At hindi rin masasabi ng taong wala sa kanyang Espiritu ng Diyos na Panginoon si Hesukristo. Amen? Ang tunay na kumikilala na si Kristo'y Panginoon, ang sabi po diyan ay taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Natatanaw mo ba sa kanyang Espiritu Santo?
Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Ano ang gawain ng banal na Espiritu? Ang gawain ng banal na Espiritu ay siya po yung pinagmumula ng lahat ng kaloob na mula po sa Diyos. Amen? Lahat na kaloob na mula sa Diyos para tayo po ay magkaroon ng isang buhay na mayroong kabuluhan. May halaga na buhay. Amen? Kung ang buhay natin ay may halaga, ibig sabihin yan, ang buhay meron ka ay buhay na kung saan ay nagiging pagpapala sa marami. Sinong gustong maging pagpapala siya sa marami? Ayan. Sabi ni Brother Ray nung nakaraan, sabi niya, dapat magkaroon tayo ng mga kaibigan. Kaibigan na madaling lapitan. Amen? Diba? Kapag may kaibigan kang madaling lapitan, di po ba pagpapala iyan? Di po ba? Kaya yan ang maganda. Sabi niya, magkaroon tayo ng mga kaibigan na kung saan madaling lapitan, mahirap utangan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Kasi kung ang inyo lang pakikipagkaibigan ay para lang sa bagay po na yon, mga kapatid, hindi na yun pagpapala sa iyo ang taong iyon. Amen? Hindi na magiging pagpapala po para sa iyo. Pero kung pag tayo nakikipagkaibigan, na ang sabi po, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Sa oras ng kagipitan ay kapatid na tumutulong. Kaya kapag ganito kang kaibigan, pagpapala ka sa iyong mga kaibigan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Tayo po ay pinagkakalooban ng banal na Espiritu, mga kapatid, para tayo po ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Amen? Magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Hesukristo. Na ang sabi nga, kung wala sa atin ang banal na Espiritu, hindi natin makikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo magkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Na ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay 15. Ang sabi po ay ang ganito at talata po ay 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Walang magagawa, ang sabi po diyan, kung tayo hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po? Wala tayong kakayahang gawin ang mabuti. Amen? Wala tayong kakayahang gawin ang mabuti. Maliban na tayo po ay paggamit kay Kristo. Maliban na tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Kung wala sa atin yung buhay na mula po sa Diyos, hindi natin magagawa ang mabuti. Amen? Sabi po dyan, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ang buhay natin hiwalay sa Panginoong Hesus, isang buhay po iyan na walang kabuluhan. Amen? Walang kabuluhan, walang saysay na buhay po iyan. Kahit ano pang mayroon kang kayamanan, mayroon sa daigdig po na ito, walang kabuluhan iyan dahil ang sabi ng salita ng Diyos, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan mayroon sa daigdig po na ito. Kung ang wala naman sa iyo ay ang buhay na kinikilala sa langit, buhay na galing kay Kristo, ang sabi, kawawa ka. Amen. Pero dahil po tayo may ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, ang buhay meron ka, isang buhay na mahalaga, isang buhay na makabuluhan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, na ang katulad po natin, kapag tayo hiwalay po sa ating Panginoong Hesus, sinasabi po dito sa talata 6 ay ang ganito, ang hindi na nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga.
Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Nakikita niyo po, kapag tayo hindi nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo, ang katulad natin ay isang tuyo na sanga. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sariwa pa ba yan? Amen. Di ba sabi ni Father kanina, basta tayo kay El Shaddai, gaganda tayo, di po ba? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa Panginoong Hesus. Na ganun po yung kahalintulad natin, parang isang sangang natutuyo, walang taglay na buhay, wala nang saysay, wala nang kabuluhan, at ang sabi po yung ganong uring sangay itinatapo na lang. Amen? At minsan ang tanging pakinabang ay igatong na lang. Sinong gustong panggatong na lang siya? Diba? Walang papayag sa atin ng ganon. Diba? Bakit po? Sapagkat tayo pong nakaugnay sa ating Jesucristo ay nananatiling buhay. Amen. Taglay natin ang Espiritu po ng Diyos na kung saan mga kapatid sa ating Jesucristo patuloy nag-uugnay sa ating Panginoong Jesucristo upang yung kabutihang mayroon ng ating Panginoong Jesucristo, kabutihan na magawa natin. Amen. Kabutihan magawa ng bawat isa po sa atin. Ugnayan kay Kristo. Ang sabi po, hindi magagawa ng taong tawaging si Kristong Panginoon kung wala sa Kanya ang Espiritu Santo. Amen. Sino yung mga taong nakaugnay sa Panginoong Hesus? Taas nga ang kamay. Ang sabi dito sa talata sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, ang sabi po dyan mga kapatid, yung taong iyan ay walang ugnayan kay Kristo. Amen? Walang ugnayan. Subalit ang tunay na may ugnayan sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 7 at talata po ay 21, sinasabi po ng mabuting balita ay ang ganito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Amen? Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sino lang po yung nakaugnay sa Panginoong Hesus? Ang tunay na kumikilala kay Hesukristo bilang Panginoon ng kanyang buhay. Sino po yon? Ang sabi po, yung sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama tulad ng pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo. Maging makabuluhan lamang ang buhay meron po tayo kung ang buhay po may taglay natin ay isang buhay na natututong gawin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 6, talata po ay 4 at 6, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Amen? Ibig sabihin, hindi iyon yung taong tunay may ugnayan kay Kristo. Amen? Sapagkat ang sabi po dyan, ang taong tunay na kaugnay kay Kristo ay parang isang sangang nakaugnay sa puno na dinadaluyan ng bunga. Amen? Dinadaluyan ng bunga. Kung tayo'y sanga na nakaugnay kay Kristo, ano kaya ang napipitas mula sa iyo? Amen? Yung napipitas kaya buhat sa iyo ay nagiging kasiyahan? Amen? Nagiging tawag po nito ay nagiging kapakipakinabang kaya,
Nakakapagdulot kaya ng kabutihan? Kung yan ay nakakapagdulot ng kabutihan, mga kapatid, isang makabuluhang buhay, mayroon ka sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Pangalawa po, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, kaya ang banal na Espiritu ay pinagkakaloob po sa atin, ang sabi po diyan, para po tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan. Sino pong gusto magkaroon ng kapangyarihan? Taas ang kamay. Ayan. May kapangyarihan ba yung kamay na iyan? Ayan. Di po ba? May kapangyarihan yan minsan. Kapag meron kang taong gustong tawagin buhat sa malayo, kinakawayan mo lang, lumalapit eh. Di po ba? May taglay na kapangyarihan po yan. Kapangyarihan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo na sabi po sa Aklat ng Gawa ay pagkakalooban kayo ng banal na Espiritu, ipagkakaloob sa inyong banal na Espiritu upang kayo po ay magkaroon ng kapangyarihan. Amen. Isang kapangyarihan na kung saan, mga kapatid, nais po ng Diyos, kapangyarihan na magbabago ng buhay natin. Amen. Maraming tao, maalala ko po yung aming kapitbahay noon. Ang sabi ng kapitbahay ko po doon sa kanyang anak, kapag hindi ka tumigil sa kakagamit ng droga, ipapakulong kita. Minsan ipinakulong niya sa barangay. Nung lumabas sa barangay namin sa kulungan, ganun pa din. Ang sabi niya, kapag hindi ka pa tumigil, ipapakulong na kita. Nakulong sa city jail po sa amin. Nung lumabas, ganun pa din. Wala pa ring pagbabago. Amen? Ang tunay na pagbabago sa buhay po ng tao, wala sa gawa ng tao. Wala iyan sa gawa ng tao, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. May mga tao na sabihin po lang natin, nagbago, naging mabait. Amen? Pero hindi nangangahulugan na nagiging mabait, hindi nagagawa ng masama. Amen? Dahil oras na ginalit mo yan, may paglalagyan ka pa din. Amen? Di po ba? Pero ang nais ng Diyos ng pagbabago, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, isang pagbabago na kung saan tunay na tayo'y magiging malaya sa anumang gawa ng kasamaan na umaalipin sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa pangalawang sulat po ni Pablo sa Aklat ng Korinto, kabanata po ay 3, at talata po ay 17, may sinasabi po dito si San Pablo na sabi niya, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Pag sinabing naroon din ang kalayaan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, ito po yung pagkakataon na kung saan dumarating sa buhay ng tao na ang taong dating alipin ng kasamaan ay ganap na nakakalaya. Yung taong alipin ng kasalanan na kung saan dinadala ng kasalanan sa mga gawaing hindi tama, yan ang taong tunay na pinapalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. At bilang palatandaan na ang tao po na yan, ang kanyang buhay ay binabago ng kapangyarihan ng Diyos, ang taong yan ay nagkakaroon ng takot sa Diyos. Amen? Sinabing takot sa Diyos, nagkakaroon na yan ng takot na gawin pa muli yung kanyang mga ginagawang dating hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Diba? Kaya may mga prayer partner, diba? Na minsan kapag ginagalit mo, isa lang ang kanyang sinasabi, mapalad ka, binago na ako ng Diyos. Amen. Di po ba? Nakakarinig tayo ng ganon o naririnig iyan sa inyo? Di ba?
na isang palatandaang iyan na kung hindi ka pa binago ng Diyos, baka may tama na sa iyo iyon. Di ba? Pero ngayon, ang naririnig na lang nila, mapalad sila. Dahil binago ka na ng Diyos. Amen. At yan yung pagbabago na nais ng Diyos gawin sa buhay natin at magaganap lang iyan sa buhay natin kung ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang sumasa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nung araw, ayaw mo pa agrabyado? Di po ba? Hindi ka papayag na kapag ikaw ay kinanti ay hindi ka gaganti. Dati ganun po tayo, pero ngayon mga kapatid, anong ginagawa po natin? Di ba? Kapag may gumawa sa atin ng hindi maganda, ano na lang sinasabi mo, Lord, pagpalain mo na ang taong iyan para hindi niya naulitin. Dahil kapag inulit niya, baka hindi ako makapagpigil. biro lang po. Di ba? Na minsan yan po yung ating dalangin, na kung saan po ay hinihiling na lang natin na kung saan ang mga tao na yan ay pagpalain ng Diyos, maranasan ang pagmamahal ng Diyos, ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos, nang sa ganon, kung paano ka binago ng Diyos, maranasan nila ang pagbabagong nais ng Diyos. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na ang sabi nga po ay ang ganito mga kapatid, sa talata po, sa karugtong na talata, sabi po, at ngayon naaalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ay nagiging ningning. Tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoong Hesus. At ang kaningningang iyon nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago ng ating anyo upang maging lalong maging maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa Espiritu ng sanlibutan. Amen? Kung higit na makapangyarihan ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos kaysa Espiritu ng sanlibutan, ibig sabihin, kung anuman yung pagkatao mayroon ka noon, kung anuman kasamaan mayroon ka noon, ay kaya mong pagtagumpayan ngayon. Amen? Kaya mong pagtagumpayan ngayon. Maalala ko ulit yung sinabi dito ng isang choir, na sabi po dito ng isang choir, kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, kaya mong i-rebuke yung pangit sa iyo. Amen? O di gaganda kayo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi, di po ba? Ibig sabihin kung ano man yung mga na kung saan umiiral sa buhay natin na hindi maganda, sa paningin po ng Diyos, nakakasira sa pangalan ng ating Diyos, ang sabi po, kaya mo yun utusan na mawala sa buhay mo. Amen. At susunod iyon dahil taglay mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Sino po dito gustong makalaya sa mga gawa niyang hindi maganda? Taas ang kamay. Diba? Palalayain tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Uuwi ka ngayon na malaya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang layunin po? Bakit ibinibigay sa atin ang kapangyarihan pong ito? Dahil ang tanging layunin po mga kapatid, tayong lahat ay mabuklod na kung saan mabuklod tayong iisang simbahan o iisang katawan ni Kristo. Amen? Mabuklod po tayong lahat bilang iisang simbahan mga kapatid, na ang sabi po rito, tayong lahat ay, ang kaningningan ng Panginoong Hesus ay sumasa atin. Amen? Na yung kaningningan na yan ay mula sa tinatawag na Espiritu Santo. Amen? At yung pagbabagong buhay meron ka, yan kapatid ang nagbibigay ganda sa tinatawag na simbahan ni Kristo. Simbahan iglesia. Amen. At yung pag sinabing iglesia o simbahan, tayo po iyon. Amen. Tayo yung katawan ni Kristo. Yung bawat isa po sa atin ay iisang katawan
ng ating Panginoong Hesukristo. At ang tunay na nagpapaganda sa katawan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga mananampalatayang binubuklod ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang kapangyarihan, kapatid, ay yung bagong buhay na mayroon ka. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Nagniningning kayo, sabi ko po sa inyo nung nakaraan, kayo yung tunay na kayamanan na nagbibigay ganda sa gawain ng Diyos. Amen? Kayo yung tunay na kayamanan. Kung mayroon mang perlas po sa daigdig po na ito, mga kapatid, na kung saan perlas sa paningin po ng Diyos, ikaw po iyon. Amen? Sino naniniwala na siya'y perlas sa paningin ng Diyos? Kung ikaw ay perlas sa paningin ng Diyos, sa tingin mo, kung ikaw ay isang perlas na kayamanan para sa Diyos, sa tingin mo, hahayaan ng Diyos yung perlas na yan ay mawala sa Kanya? Sa tingin mo, hahayaan ng Diyos na ang perlas na kagaya mo ay masira? Hindi hahayaan ng Diyos. Amen? Kaya nga ang Panginoong Hesukristo ay naparito para yung isang perlas meron dito sa daigdig po na ito, na siyang makapagpapasaya sa Kanya. Mga kapatid, pinarito niya sa daigdig na ito para pagdating ng araw, ang perlas na kagaya mo ay madala niya sa kanyang kaharian. Bakit kinakailangan madala niya sa kanyang kaharian? Hindi siya magiging masaya kapag wala ka roon. Sabihin mo sa katabi mo, sister, hindi magiging masaya ang Diyos kapag wala ka sa langit. Kaya huwag kang mawawala pag araw ng linggo. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kung si Lord masaya na sa langit, hindi na siya paparito para hanapin pa yung katulad mo. Amen? Pero hindi siya sasaya habang wala ang isang katulad mo sa kanyang kaharian. Kita niyo po yung kabuluhan ng buhay meron kayo. Meron tayo. Amen? Nakikita ba natin kung anong kaligayahan ang idinudulot ng buhay meron ka? Buhay na kung saan nagkaroon ng tunay na pagbabago dahil kay Kristo? Amen? Yan ang tunay na buhay na nagbibigay kagalakan sa ating Panginoong Hesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Para po tayong lahat, pinagkakalooban niya ng kanyang banal na Espiritu para tayong lahat ay makapaglingkod sa Diyos. Makapaglingkod sa Diyos. Ang Panginoong Hesukristo po, bago po siya maglingkod sa Diyos, binautismuhan muna siya sa ilog Jordan. Amen? At bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Saan sa dinala ng Espiritu? Ng banal na Espiritu? Sa ilang. Amen. Dinala siya ng banal na Espiritu doon sa ilang para na kung saan, mga kapatid, nung sandali pong iyan, nung siya'y naruroon sa ilang po, yung nasa ng laman. Amen. Para doon sa ilang, yung nasa ng laman ay patayin at bigyan daan ang pagkilos ng Espiritu sa buhay niya. Ilang tinig ang naririnig ni Jesus doon sa ilang? Ilang tinig? 2. Tinig ni Satanas at ang tinig ng Espiritu Santo na nagpapaalala sa kanya ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi po, ang banal na Espiritu ay pagkakaloob sa atin at ang banal na Espiritu magpapaalala sa atin ng lahat ng itinuro o sinabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo o salita ng Diyos na kung saan naririto sa Biblia. Ang banal na Espiritu ang magpapaalala po niyan sa atin. Dito sa binasa po natin, ang sabi po dito sa Aklat ng Korinto ay ang ganito, iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito.
Iba-iba yung kaloob, pero iisa lang ang Espiritong nagkakaloob. Amen. Kung iba-iba ang kaloob, pero iisang Espiritu ang nagkakaloob, hindi pare-pareho yung kaloob sa atin. Amen? Hindi pare-pareho ang kaloob po sa atin, pero hindi nangangahulugan kung ano ang kaloob sa Kanya na wala ka, ay may pagkukulang ka at hindi ka karapat-dapat maglingkod sa Diyos. Hindi po. Kasi bakit po mga kapatid sa ating Penasus, yung mayroon siya na wala ka mga kapatid, sa oras na kailangan mo iyon, yun ang ilalapit sa iyo ng Diyos. Amen. Para yung pagkukulang meron ka, mapunuan sa pamamagitan ng kaloob, mayroon ang iba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ang kaloob na to ay nagmumula sa iisang Espiritu mga kapatid, sa iisang Espiritu, ang tanong, ang Espiritu bang ito ay sumasa iyo? Amen. Kasi kung wala siya sa atin, wala sa atin yung kanyang mga kaloob. Amen? Iba yung kaloob ng mga choir. Diyan sila tinawag, umawit. Si Brother Edgar naririto nagpapahayag ng salita po ng Diyos. Amen? Kung ako ilalagay mo sa kanilang kinalalagyan, hindi ho talaga ko obra diyan. Amen? Kaya minsan pag may nagtanong sa akin, Brad, anong kakantahin? Sa healing, Brad, anong kakantahin? Pag sinabi ko, itong kakantahin, ang sabi nila, ay Brad, hindi namin alam kantahin iyan. And sabi ko, itula na lang. Pero alam niyo po mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, kahit hindi ako marunong kumanta, kumakanta ako. Na minsan kapag kumakanta ako, pag sa bahay namin, sinasabi ng aking sister wife, nakakawala ka naman ng anointing. Ang hirap kasi minsan kakanta sila ng anak ko, tapos papasok, sasabay ako, nasisira kanta nila. Pero, kahit yung boses ko hindi bagay sa pagkanta, kumakanta ako mga kapatid, kasi yun ang nais ng puso ko, ang sumamba sa oras na iyan. Amen? Ang sumamba sa oras na yan, kaya naglalakas loob naman ako na ang Diyos hindi naman nakatingin sa tinig, sa puso naman. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus na ang pagsamba wala naman sa ganda ng tinig, kundi nasa puso nagmumula. Naglalakas-lakasan na lang ng loob si Brother Edgar para na kung saan yung nais ng puso ko nung oras na yan na pagsamba ay magawa ko lang para sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung nagmumula sa isang espiritu, ang kaloob na galing po sa Diyos, mga kapatid, yung banal na espiritu na to ay sumasa iyo. Kaya lahat tayo may kaloob na galing sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Lahat tayo may kaloob tayo na galing po sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi, tayo po'y iisang katawan, pero ang isang katawan, iba't iba ang bahagi. Iba-iba ang gampanin, di po ba? Kapag lumalakad si kamay, bit-bit-bit-bit, pa yung daladalahin, di po ba? O, yung naaamoy ni mata, nakikita ni ilong. Di po ba? Iba-ibang ano yun eh. Yung sinasabi ng tenga, naririnig ni bibig. Diba? Diba? Iba-iba po yun, may layunin. Ba't kayo tumatawa?
Baliktad daw. Ayan. Yakita niyo po yan. Kung hindi tama ang inyong mga pandinig, diyan ang napakaganda po diyan. Yung pandinig na iyan, mahalaga po yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng kung saan matutong makinig kung ano yung tama. Kasi kung walang matutong makinig kung anong tama, walang magtutuwid sa sinumang may pagkakamali, may pagkukulang. Amen? Kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat po, ang sabi nga po ay ang ganito, kung tayong lahat ay may kaloob ng banal na Espiritu, tinawag po dito itong kahalagahan, na ang sabi iisang katawan po tayo, iba-iba man ang kaloob mga kapatid, pero ang lahat ng iyan ay para sa kapakanan ng lahat. Para sa kapakanan ng lahat. Tingnan niyo po, magkaroon tayo dito ng pagtitipon tulad nito, tapos wala tayong mga choir. Di ba may kulang? Amen? May kulang mga kapatid sa Panginoong Hesus. Pero kahit iilan sila, pero yung pag-awit nila para sa atin lahat. Amen? Nadadala po tayo mga kapatid, nagiging kalakasan natin lahat. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Yung kanilang pangunguna sa pagsamba, di po ba, nakapagdudulot sa atin ng sigla rin para sumamba sa Diyos. Di ba? Yung ating espiritu ay nadadala po nila para na kung saan ay gisingin din, buhayin ang ating espiritu para sumamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan sa aklat ng Hebreo, huwag niyong kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon tulad dito upang palakasin ang isa't isa. Amen? May kanya-kanya tayong kaloob. Pero minsan mga kapatid, may dumarating sa punto, may mga nangihina po sa atin. At minsan yung kaloob na mayroon ka, yun ang kailangan niya mga kapatid para muli na siya ay tumatag, lumakas. Nakikita nyo minsan, may mga katabi tayo, magsishare sa'yo kung ano-ano problema, kung ano na, mga kabigatan sa buhay na nararanasan. Amen? Pero pag oras ng pagsamba, makikita mo bigay na bigay ang pagpupuri sa Diyos. Di po ba? Bigay na bigay yung kanyang pagsamba sa Diyos na para bagang walang problema. Amen? Tapos maiisip mo ito si sister, parang walang problema. Di ba kapag nagpuri at sumamba sa Diyos, yung mga kabigatan naranasan niya, hindi ko nararanasan, pero bakit ako ganito? Amen? Parang walang buhay kapag sumamba sa Diyos. Di po ba napupukaw yung ating kalooban? Dahil doon sa gift niya na iyon, mga kapatid, sa kaloob sa kanya ng Diyos, na kung paano siya nagiging malayang sumamba sa Diyos sa gitna ng mga suliran meron siya sa buhay, na kung saan nagigising yung puso natin na mas dapat masigit ang pagsamba kung ginagawa kaysa kanya dahil hindi ko nararanasan yung kabigatan na nararanasan niya sa buhay. Amen. Nagbibigay ng kalakasan. Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Nais po ng Diyos na ang bayan po, ang mga taga-Korinto, nais ni Pablo magkaisa upang sa kung saan, mga kapatid, ang pagsasama ng Diyos ay maranasan nila. Mamalagi sa kanila. At ito rin ang nais ng Diyos sa ating pagtitipon sa lugar nito. Ito ang layunin ng Diyos, kaya inilagay niya ang gawain sa lugar po nito upang sa lugar nito, mga kapatid, makasama natin ang ating Diyos. Amen. Kung ang Diyos ay kasama natin sa isang lugar, ang lugar na yan ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Ang lugar na iyan ay pagpapalain ng ating Diyos. Sa ating pagsasama-sama sa lugar po nito, may kanya-kanyang kaloob. Halimbawa, may kaloob yung isa mong kapatid. Kapag sinira mo yan, edi may kulang na. Amen? May kulang na. Kapag may kulang na, sa katawan ni Kristo o sa simbahan ng ating Panginoong Hesus, kapag may kulang na, hindi na natin maibibigay yung kabuuhan na makapagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. May kulang. Di ba? O, kapag nakikita mo yan, na yung kapatid natin na to
ay may kaloob din iyan na galing sa Diyos dahil sa kumasa kanyang banal na Espiritu, matatakot kang sirain iyan. Amen? Matatakot ka kasi alam mo, hindi magiging ganap ang ating gagawin sa dako na ito na pagpaparangal sa ating Panginoong Hesus Kristo. Iingatan po natin iyan upang ang pagsasama ng Diyos ay mamalagi sa atin. Pagpapalain ang Hong Kong dahil sa Diyos na kasama natin. Amen. Pagpapalain ang buhay nyo sa lugar na ito dahil may Diyos tayong kasama sa lugar pong ito. Amen. Ang kailangan lang mga kapatid para lubos na magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin, sabi po, italaga natin yan sa paglilingkod sa Diyos. May kaloob ka na makapagbibigay karangalan sa Diyos. Kanina may sinabi si Father, kapag tayo ay naglingkod nga sa Diyos, isa lang ang madalas dapat natin nasasabi, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang dapat masunod. Amen. At magkakaroon ng kahalagahan ang buhay meron ka sa harapan ng Diyos, magkakaroon yan ng kabuluhan kung ang buhay na yan ay hahayaan mong ipagkatiwala sa kamay ng Diyos. Sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng buhay ipagkakatiwala sa kamay ng Diyos sa lugar po na ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka lilimutin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Handa nyo bang italaga iyan para sa ating Panginoong Hesus? Kung lahat tayo ay magtatalaga ng buhay natin sa Panginoong Hesus Kristo para na kung saan mga kapatid ay maging makabuluhan iyan at maging biyaya ang bawat isa sa isa't isa mga kapatid, ang pagsasama ng Diyos sa atin sa lugar na ito ay mananatili. Mananatili. Amen. Habang may Diyos tayong kasama, hindi ka magkukulang ng ano paman. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay mo po sa amin. Salamat sa bagong buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoong Hesus. Dati, Lord, hindi po kami malaya na sumasamba sa iyo. Dati, Panginoong Hesus, hindi namin alam na ang pagsamba sa iyo ay nagiging kagalakan ng puso mo. Dati ang gawaing ito, Diyos, ay ikinakahiya namin, O Diyos. Ang lumapit sa iyo, ang sumamba sa iyo, ang makinig ng iyong salita. Subalit, Panginoong Hesus, salamat. Salamat, binago mo kami. Inilayo mo kami sa mga dati naming kinagawian na nagdadala sa amin sa kapahamakan at niloob mong makarating kami sa lugar na ito. Sa iyong banal na gawain, O Diyos, para ang buhay po namin ay magkaroon ng kabuluhan sa iyong banal na harapan. Salamat, Panginoong Hesus. Patuloy mong ituro sa amin ang mabuti, O Diyos, na nais mong gawin po namin. At Ama, ang buhay meron kami ngayon, ipinagkakatiwala namin sa iyong kamay. Ikaw ang humawak sa amin. Hubugin mo kami sa nais mong paghubog, dakilang El Shaddai. Alisin mo yung dapat alisin. Ilagay mo yung dapat ilagay, O Diyos, sa buhay po namin upang kami magkaroon, maging makabuluhan sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Handa kang patawarin ng Diyos anumang mga pagkukulang mayroon ka. Your Holy Spirit.
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Sa iyong kamay, patuloy namin ang aming buhay ay ipinagkakatiwala. Hubugin mo ito, Diyos, ang patuloy ang buhay meron kami ay magkaroon ng kagandahan sa iyong paningin, Panginoong Hesus. Magkaroon ng kabuluhan, kahalagahan, dakilang Diyos. Na ang bawat isa sa aming tinawag mo sa lugar na to, maging karangalan mo, Panginoong Hesukristo. Maging kaluwalhatian sa iyo ang lahat ng aming gagawin, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Linisin mo kami sa lahat ng aming karumihan sa pamagitan ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo. Kasama, Panginoong Hesus, dalangin namin, linisin mo kami sa lahat ng sanhi ng karamdaman meron sa aming katawan sa pamagitan ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo. At patuloy kaming biyayaan, Panginoong Hesus, ang magandang kalusugan, kalakasan araw-araw, Panginoong Hesus, na magawa namin ang lahat, O Diyos, na ayon sa iyong kalooban, Ama, araw-araw, maparangalan ka namin sa bawat ginagawa namin. Salamat, dakilang Diyos. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo ng pag-ibig mo ang puso namin. Punuin mo ang aming puso't isipan ng mabubuting bagay na nanggagaling sa iyo, Panginoong Hesus. Ng kabutihan meron ka, Panginoong Hesukristo. At dakilang Diyos naming nasa langit, dalangin po namin, i-bless mo ang kamay ng bawat isa, Panginoong Hesus. Kasihan iyan ang iyong kapangyarihan, na ang bawat gagawin namin ay magbigay, O Diyos, ng kaluwalhatian sa iyo at patuloy magbigay sa amin ng katagumpayan. Salamat, Ama naming nasa langit. Salamat. Manahan ka sa bawat isa sa amin. Taas natin ang lahat ng bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesus. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng bagay, Panginoong Hesukristo, na aming itinataas. Lahat ito, Amay, inyong kasihan ng iyong kapangyarihan, pagpalain, upang magamit namin ito, Diyos, sa pagsunod sa iyong kalooban, sa pagganap namin, O Diyos, sa lahat ng nais mong kabutihang ipagawa po sa amin. At dalangin namin, Ama, mga bagay na itinataas, pagpalain mo, magiging daan ito upang mga pagpapala mo dumaloy sa buhay namin, dakilang Diyos. At higit sa lahat, pagpalain mo ang lahat ng prayer request na itinataas. Lahat ng kahilingan, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, at buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkalob mo, Ama, ang kanilang kahilingan. Ang mga panalangin para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, dalangin namin, O Diyos, ipagkalob mo ang tagumpay, dakilang Ama naming nasa langit. Dalhin mo ang kanilang mga anak, O Diyos, sa isang maayos, O Diyos, marangal na buhay, dakilang El Shaddai, sagana, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat, Ama naming nasa langit. Salamat, pagpalain mo ang lahat ng kanilang pinaglilingkuran, dakilang Diyos, nang ang pag-ibig mo ay maisilang sa kanilang puso. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, sa katugunan ng aming mga kahilingan at sa kabutihang walang sawa mo pang gagawin sa buhay namin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ng ating dakilang El Shaddai at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Tayo po'y magpasalamat. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa
Hallelujah. Maraming salamat po, Brother Edgar Relasio. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po natin ang layunin ng Diyos. Magbigay po tayo ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. May talento ang bawat kaloob ng Diyos. Kaya inaanyahan po kayo na sumali kayo sa gitarista. Punta lang po kayo kay Sister Tess para tayo may gitarist. May talento po ba kayo? Amen. Sabi nga, pag inaalay natin sa Diyos ang ating buhay, bibigyan tayo ng tagumpay at talento sa ating buhay. Amen po ba? Manatili po tayo nakatayo at samahan natin sa salmo ang ating kapatid, Sister Pritchel Soriano. Amen. Sabay-sabay po tayong manalangin ng awit ng pagtitiwala sa Diyos, ang Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at daldan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang makapangyarihang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise God.